na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes! Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid ng balita sa inyo para sa pinakabagong balita at mahalagang impormasyon ngayong umagang ito. At muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 6:36 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. Pilipinas bukas sa posibilidad ng VFA sa Germany ayon kay Pangulong Marcos. Sandigang Bayan, ipinataw ang 70 araw na suspensyon kay Senator Jinggoy Estrada. Chinese floating platform na mataan sa Bajo de Masinloc. Private lawyers dadagdagan para sa impeachment trial versus VP Sara Duterte. 7 estudyante sinaksak ng kapwa mag-aaral sa isang paaralan sa Cavite. Samantala, 6 sugutan sa salpukan ng sedan at truck sa Chaong, Quezon. Hinihinalang drug personality arestado sa buy-bust operation sa Nasugbu. At simulan natin ang ating balita sa mga pagpupulong ng Pangulo sa labas ng ating bansa. Pilipinas bukas sa posibilidad ng VFA o Visiting Forces Agreement sa Germany ayon sa Pangulo. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, handa ang Pilipinas na pag-aralan ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa Germany. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang joint press conference kasama si German President Frank-Walter Steinmeier. Bagamat aminado ang Pangulo na malayo pa sa kasalukuyan ng naturang kasunduan, binigyang diin niyan ang patuloy na paglawak ng ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa aspeto ng militar, depensa at seguridad. Ayon sa punong ehekutibo, mahalaga ang pagbuo ng mas maraming alyansa sa gitna ng pabago-bagong geopolitical situation sa mundo. Iginiit ng Pangulong Marcos na ang multilateral na pakikipagtulungan ang susi upang mapanatili ang katatagan at seguridad hindi lamang ng ating bansa kundi maging ng iba pang mga nasyon. Sa sandaling dumating ang tamang panahon, handa ang administrasyon na suriin at tanggapin ang naturang kasunduan kung ito ay makatutulong sa kapakanan ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa Sandigang Bayan naman, ipinataw ang 70 araw na suspensyon kay Senator Jinggoy Estrada. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. utos ng Sandigang Bayan 2nd Division, 70 araw na preventive suspension laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ay kaugnayan sa kinakaharap niyang kasong graft na nag-ugat umano sa flood control kickback scheme. Ayon sa hukuman, ang nasabing suspensyon ay standard na proseso upang matiyak na hindi makakaapekto o makakapanghimasok ang mambabatas sa ginagawang investigasyon habang nakabinbin ang kaso. Batay sa batas, ang preventive suspension ay ipinataw sa anumang opisyal na nahaharap sa kasong graft upang mapanatili ang integridad ng mga legal proceedings. Ang kaso ay tungkol na umano sa anomalya sa proyektong flood control kung saan sinasabing may natanggap na kickback ang senador mula sa pondo ng pamahalaan. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng kampo ni Senador Estrada hingil sa kautusan ng korte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, Chinese floating platform na mataan sa Bajo de Masinloc. Ang detalye ng balita, ihahatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
DJ Frankie, nagbabantay ngayon ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos mamataan ang isang Chinese research vessel na humihila ng movable floating platform sa Bajo de Masinloc nitong nakaraang Lunes. Ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela, nakita rin ng isang Chinese service boat na muling naglagay ng floating barrier sa bukana ng shoal. Ang hakbang na ito ay nagdudulot muli ng pagharang sa pagpasok ng ating mga mangingisdang Pilipino sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Bagamat sinabi ni Admiral Tariela na posibleng ginagamit ang floating platform para sa marine scientific research, hindi pa tiyak o matiyak ang tunay na layunin nito. Nilinaw naman ng Philippine Coast Guard na wala pa silang nakikitang senyales ng anumang reclamation sa lugar. Sa nasabi ring operasyon, ilang beses na nakatanggap ng radio challenge mula sa isang Chinese warship ang eroplano ng BFAR habang nagpapatrol. Sa kabila nito, nanindigan ang ating mga piloto na sila ay nagsasagawa lamang ng lehitimong maritime patrol sa loob ng ating exclusive economic zone. Tiniyak naman ng pamahalaan na magpapatuloy ang pagbabantay ng ating mga otoridad kasabay ng pagsusulong ng mga diplomatiko at legal na hakbang upang ipagtanggol ang soberanya sa West Philippine Sea. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At update naman tayo sa nalalapit na impeachment trial. Private lawyers dadagdagan para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. mas marami pang pribadong abogado ang inaasahang magpapakita sa suporta at sasama sa prosecution team bago ang nakatakdang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6. Ito ang inihayag ni House Prosecution Lead at Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, at ayon sa kongresista, patuloy ang pagdagsa ng mga abogadong nagnanais mag-volunteer upang tumulong sa paninindigan ng Kamara para sa mga pananagutan ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kasalukuyang, mayroong 10 private lawyers na nauna nang ipinakilala bilang katuwang ng 11 public prosecutors ng mababang kapulungan. Posible namang ipakilala ang susunod na grupo na magsisilbing abogado ngayong linggo. Nilinaw ni Congresswoman Luistro na ang mga tatanggaping private lawyers ay dapat may kaparehong prinsipyo, handang magtrabaho ng pro bono o walang bayad, at may sapat na galing sa paghahanda at pagdinig ng kaso. Samantala, abala na rin ang prosecution team sa paghahanda sa pre-trial conference na gaganapin bukas, Hunyo 18, bilang bahagi ng paghahanda bago ang formal na paglilitis sa susunod na buwan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Pasadahan naman natin ang balita sa Southern Luzon. 7 estudyante sinaksak ng kapwa mag-aaral sa isang paaralan sa Cavite. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Isang madugong insidente nga ang naganap sa Bethel Academy School sa Barangay Santa Clara, General Trias City, Cavite kahapon ng umaga, June 16. 7 mag-aaral mula sa grade 5 ang sinaksak ng isang grade 8 student sa loob mismo ng kanilang silid-aralan. Ayon sa ulat, dakong alas 8 ng umaga nang bumaba mula sa ikalawang palapag ang sospek at diretsong sinalakay ang mga biktima sa ground floor. Agad na naisugod sa pagamutan ang 7 biktima. 2 sa kanila ang kinakailangan pang ilipat sa mas malaking ospital para sumailalim sa operasyon dahil sa malubhang sugat na natamo. Ayon sa Police Regional Office 4A Regional Director na si Police Brigadier General Hansen Marantan, kasalukuyan pang iniimbestigahan ang malalim na motibo sa likod ng pag-atake. Tiniyak naman ng mga otoridad na kontrolado na ang sitwasyon sa loob ng paaralan. Dahil sa pangyayari, agad na sinuspinde ang mga klase sa nasabing eskwelahan. Nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor John Ferrer kasama ang CSWDO at DepEd upang maghatid ng kaukulang tulong at psychosocial intervention para sa mga traumatized na estudyante. Bilang tugon, ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ang mas mahigpit na safety measures sa lahat ng paaralan sa lungsod, kabilang ang mas masusing inspeksyon sa mga gamit ng mga mag-aaral bago makapasok sa eskwelahan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
Sa pagpapatuloy ng ating balita, paglutang ng mga patay na isda sa San Juan River, inaalarmang muli investigasyon nagpapatuloy. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Nagdudulot ng pangamba sa mga residente at mga isda ng Barangay Real ang muling paglutang ng mga patay na isda at makapal na bula sa kahabaan ng San Juan River. Nagsimula ang insidente nitong Lunes, kasunod ng mga naranasang malakas na pag-ulan sa lalawigan. Hinala ng mga residente na posibleng sinasamantala ng ilang kalapit na pabrika ang pagtaas ng tubig upang magtapon ng kemikal sa ilog. Pag-aakalang maitatago nito ang kanilang iligal na aktibidad. Gayunpaman, nilinaw ng mga otoridad na ito ay nananatiling alegasyon lamang hanggat wala pang resulta ng formal na pagsusuri. Agad namang rumuspinde ang pinagsanib na pwersa ng Philippine Coast Guard, Senro, DENR at Laguna Lake Development Authority at nakapagsagawa na ang mga ahensya ng pagkuha ng water samples para sa laboratory analysis upang matukoy kung may nakakalasong kemikal ang tubig. Seryoso ang babala ng lokal na pamahalaan dahil sa panganib na umaabot ng kontaminasyon sa Laguna de Bay na siyang pangunahing kabuhayan ng libo-libong mangingisda. Samantala, naglabas na mahigpit na babala ang mga otoridad sa pansamantalang wag munang manghuli, magbenta o kumain ng isdang makukuha sa nasabing bahagi ng ilog hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri. Pinapayuhan din po ang publiko na agad iulat ang anumang kahalintulad na insidente sa kinauukulan. Patuloy ang ating pagbabantay sa mga susunod na hakbang ng ahensya upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas ng pangkalikasan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang motorista patay sa banggaan sa Lemery, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Sa Lemery, Batangas, DJ Frankie, isang 21 anyos na motorista ang binawian ng buhay matapos ang naganap na aksidente sa Barangay Palanas, Lemery, Batangas nitong linggo ng gabi, Hunyo 14. Batay sa ulat ng Lemery Municipal Police Station, naganap ang insidente dakong alas 10:30 ng gabi. Ayon sa paunang investigasyon, mabilis ang takbo ng motorsiklo habang binabagtas nito ang daan patungong bayan ng Lemery. Dahil sa bilis, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang minamaneho, dahilan upang sumalubong ito sa kabilang linya at bumangga sa isang pick-up na papunta naman sa Calaca City. Dahil sa tindi ng impact ng banggaan, idineklarang dead on the spot ang biktima. Sa ngayon, patuloy pang isinasagawa ng mga otoridad ang mas malalim na investigasyon upang makuha ang kumpletong detalye ng nasabing trahedya. Kasunod nito, muling nagpaalala ang mga otoridad sa lahat ng mga motorista, ugaliing magmaneho ng may sapat na pag-iingat at laging sundin ang mga itinakdang speed limit. Ang sobrang bilis ng pagpapatakbo ay hindi lamang naglalagay sa inyong buhay ng panganib, kundi pati na rin sa ibang gumagamit ng ating mga kalsada. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, 6 sugatan sa salpukan ng sedan at truck sa Chaong, Quezon. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. 6 na katao ang isinugod sa ospital matapos masangkot sa isang aksidente ang isang sedan at isang tractor head na may trailer sa Maharlika Highway, Barangay Lusacan at Chaong, Quezon nitong linggo ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nangyari ang insidente bandang alas 9 ng gabi at binabagtas ng tractor head na minamaneho ng isang alias Eleno ang northbound lane habang ang sedan naman ay minamaneho ng alias Ryan sa southbound lane. Lumabas ang paunang pagsusuri na biglang gumiwang ang sedan patungo sa kabilang linya dahilan upang bumangga ito na malakas sa kaliwang bahagi ng trailer truck dahilan ng lakas ng impact. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala ang mga sasakyan. Nagdamo ng sugat ang driver ng sedan at ang 5 nitong pasahero na agad naman dinala sa pinakamalapit na pagamutan para lapatan ng kaukulang lunas. Samantala, patuloy pa ang mas malalim na investigasyon ng kapulisan sa insidente. Ayon naman sa ulat, bukas ang magkamilang panig sa posibleng pag-uusap para sa isang kasunduan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At hinihilalang drug personality arestado sa bypass operations sa Nasugbu, Batangas. Ang detalye, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. Kalaboso ang isang hinihinalang drug personality matapos malambat sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa bayan ng Nasugbu, Batangas madaling araw ng Martes, Hunyo 16. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ruel Gabito, hepe ng Nasugbu Municipal Police Station, na matagumpay na naaresto ang sospek bandang 1:20 ng madaling araw sa operasyon ng Drug Enforcement Unit, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Naaktuhan ng sospek na nagbenta ng isang heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu sa isang poster buyer. Sa isinagawang pagkapkap, nakumpiska pa sa sospek ang 4 pang sachet ng hinihinalang droga at ginamit na 500 peso bypass money at isang cellphone. Sinaksihan ng pagmamarka at inventaryo ng mga ebidensya ni na Barangay Councilor Rodolfo Role at isang miyembro ng media. Tiniyak din ng pulisya na sumunod sila sa tamang proseso, kabilang na ang paggamit ng alternative recording device sa buong operasyon. Sa ngayon, dinala na ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Batangas Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri, at inihahanda na rin ng Nasugbu PNP ang mga kaukulang kaso laban sa nadakip na individual. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ako naman tayo sa ating weather update. GV 99.9 Weather Update. Weather Update. Easterlies at localized thunderstorms magdudulot ng pag-ulan sa bansa ngayong araw. Para sa detalye, GV Balita Express. sa kasalukuyan, ang easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa mga silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang mga isolated na pag-ulan o pagkulog at pagkidlat sa Eastern Visayas, Dagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para naman sa Metro Manila at nalalabi na bahagi ng bansa, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog na dulot naman ng localized thunderstorms. Nagbabala ang ahensya na nasa gitna ng mga severe thunderstorms, posible po magkaroon ng pagbaha o landslide sa mga apektadong lugar. Pagdating naman sa lagay ng ating mga baybayin, inaasahang magiging light to moderate ang hangin sa Luzon, Visayas at Mindanao na may katumbas na slight to moderate na alon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid ng Lipa Medics Medical Center, and they have a currently ongoing prostate care promo package that includes prostate-specific antigen test, kidney ultrasound, and urinalysis, and you may just call 756-1190 or bisitahin ang kanilang Facebook page na Lipa Medics Medical Center. 6:54 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Today is June 17, 2026. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Magandang Balita umaga po Express. sa lahat na nanonood sa ating Mga Facebook mahilig live bagong stream. balita, mga Pwede rin balitang po dapat kayong malaman manood ngayong at umaga. GV Balita makinig Express. GV sa Balita aming Express. online Mga streaming balitang platform kinalap ng buong na gv999.live, at pwede kayong makinig sa amin anytime, anywhere, 24 hours. Again, itype lamang sa inyong mga browser, gv999.live. God bless you all po, and happy Wednesday.